Mainit na balita ngayon tanghali. Chinese research vessel na mataan ng Armed Forces of the Philippines nung maaligid sa Catanduanes. China nag-deploy ng warship sa balikatan drills sa West Philippine Sea. Manibela hindi nasasama sa 3 araw na tigil pasada ng piston. Metro Manila at ilang lugar sa Luzon muling makararanas ng mataas na heat index sa susunod pang mga araw ayon sa Pag-asa. At passport ni Apollo Quiboloy pinakakansela ni Senator Hontiveros sa DFA. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 29, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. May namataang hindi otorisadong Chinese research vessel ang Armed Forces of the Philippines sa paligid ng Hilagan Silangang bahagi ng karagatan ng Viga, Catanduanes. Sa inilabas na pahayag ng AFP, unang nakita ang barko na may bandila ng China na Shenkou noong April 25, higit kumulang 60.9 nautical miles silangan ng Rapu-Rapu Island, Albay. Ang barko na nakahimpil sa lugar ay walang sakay na mga tauhan sa main deck, batay sa report ng Tactical Operations Wing Southern Luzon. Makailang beses umanong tinangka ng mga tauhan ng Tausol na makipag-ugnayan sa naturang barko sa pamamagitan ng radio channels, ngunit bigo ang mga itong makakuha ng tugon. Samantala, inatasan ng AFP ang mga kalapit na sasakyang pandagat na palawakin ang kanilang surveillance and reporting, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya para aksyonan ang hindi otorisadong presensya ng barko at maimbestigahan ang anumang illegal na aktibidad nito. Inalis na ng People's Liberation Army Navy ng China ang kanilang surveillance vessel at pinalitan ito ng barkong pandigma para bumuntot sa flotilla ng Pilipinas, Estados Unidos at French vessels na nagsasagawa ng naval drills sa West Philippine Sea. Ang PLA Navy Vessel 570, na kilala rin sa tawag na Chinese frigate Huangshan, ay nakitang nagmamanman sa balikatan exercises naval convoy o sa tinatayang 50 nautical miles ng west of Palawan. Ayon kay Commander Marco Sandalo, commanding officer ng BRP Davao del Sur, wala naman silang inisyong challenges dahil malayo naman ang mga ito. Sa tingin din niya ay hindi naman magiging problema o concern ito dahil dire-diretso naman at matagumpay ang kanilang mga pagsasanay. Inanunsyo ng Transport Group na Manibela na hindi sila sasali sa 3 araw na transport strike ng piston. Pero nilinaw ng grupo na meron silang ibang kahilingan na kung hindi pagbibigyan ay mauuwi sa mas malawak na transport strike. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano ba ang plano ng Manibela at ano yung kanilang kahilingan sa gobyerno? Ella, katatapos nga lang din nung press conference na isinagawa dito ng Manibela sa UP Diliman at ayon nga sa transport group na Manibela, ang plano nila ay bumiyahe pa rin pagkatapos ng deadline sa franchise consolidation bukas, April 30. Ang pinangahawakan nila ay ang pangako ng Department of Transportation na hindi umano kaagad huhulihin ang mga unconsolidated na jeepney. At magkakaroon din nila ng iba't ibang dialogo mula sa kanilang grupo, sa Kongreso, sa Senado at sa Department of Transportation. Kung hindi daw nila ito tutuparin ng gobyerno, tsaka lang sila magsasagawa ng panibagong transport strike na mas malawak na umano sa nauna nilang mga strike na isinasagawa dahil inaasahan na pati ang taong bayan ay makikilahok sa kanila. Ayon sa National Chairman ng Manibela na si Marval Buena, hindi sila makikiisa sa 3 araw na transport strike ng piston mula ngayong araw hanggang May 1.
Pero nilinaw ng Manibela na nakikiisa naman sila sa panawagan ng piston sa pagbasura sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Panawagan naman ng grupo na dapat ang gawin ng gobyerno ay palawigin ang prangkisa ng mga jeepney at hindi maging sapilitan ang franchise consolidation. Samantala ngayong araw nga ay naumpisahan na ng piston ang kanilang 3 araw na transport strike na tatagal hanggang Labor Day. Mayroong iba't ibang strike center na isinagawa ang kanilang mga miyembro sa iba't ibang panig ng bansa upang ipahayag ang kanilang mga pagtutol. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. May nakahandang karagdagang 2 bus at 10 e-trike ang Quezon City Local Government Unit para sa mga may stranded na pasahero sa 3 araw na tigil pasada. Mula sa Elliptical Road sa Quezon City, humingi tayo ng update kay Harry Ilagan live. Harry, bukod sa libreng sakaya service bus, ano pa yung nakaantabay na masasakyan dyan para sa may stranded na mga pasahero? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nakaantabay na nga ang karagdagang 2 bus at 10 e-trike para maalalayan ang ating mga kababayan na may stranded sa 3 araw na tigil pasada. Patuloy ang pagsiservisyo ng Quezon City Government sa kanilang libreng sakay service bus program upang maalalayan ang mga maapektuhang pasahero sa 3 araw na tigil pasada. Ngayong Lunes, sinimulan na ang 3 araw na tigil pasada ng samahan ng piston dahil sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay Quezon City Traffic and Transport Division Management Head, Dexter Cardenas, handang-handa na ang Quezon City LGU para sa 3 araw na tigil pasada. Bukod niya sa siyam na 6 na existing na libreng sakay service bus na bumabiyahe sa 8 ruta sa Quezon City ay may nakaantabay na Tina e-trike at karagdagang bus para sa may stranded na mga pasahero. Nag-plan din tayong 2 standby na 2 bus pa rin na can be dispatched anywhere, anytime. Tapos meron din tayong 10 e-trike na kung may mga makita tayong stranded sa mga malalapit na lugar ay pwede nating i-dispatch din. Dahil din itong mabawasan ang gastusin sa pamasahe para mabigyan ng portableng biyahe ang mga pasahero. Mayroon itong malakas na air condition na swak tayong sobrang init ang panahon. Ang 8 ruta ng Quezon City Service Bus ay araw-araw ang operation simula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Tulad ng ruta mula sa Quezon City Hall papuntang Cubao, City Hall papuntang Litex o IBP Road, Welcome Rotonda papuntang Aurora Katipunan, City Hall papuntang General Luis, City Hall papuntang Mindanao at Visayas Avenue, City Hall papuntang Gilmore, City Hall papuntang K5 Ortigas Avenue Extension, at City Hall papuntang Muñoz. Full force na din ang Quezon City Police Department at Department of Public Order and Safety o DPOS under Green Transport Division at Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council para sa mga stranded na pasahero. Aga, paalala pa rin sa ating mga kabahay na nakasakay dito sa mga bus na may kita pinagbabawal ang pagdadala ng matalim na bagay tulad ng ice pick at kutsilyo upang hindi mantala ang kanilang pagpila at kanilang pagbiyahe. Pinagbabawal din ang pagdala ng pagkain upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa loob ng bus. Yan muna ang update. Balik tayo, Aga! Maraming salamat, Harry Ilagan. Nagpakalat na ng tauhan ang National Capital Region Police Office sa mga lugar na pagdarausan ng transport strike ngayong araw. Layo nito na maging mapayapa ang pagdaraos ng 3 araw na tigil pasada. Narito ang report ni Lea Ilagan live. Lea, ilang pulis ang idineploy ng NCRPO at paano naman nila aalalayan yung mga commuters na walang masakyan?
Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nasa halos 8,000 o 7,957 na pulis ang ipinakalat ng National Capital Region Police Office para sa 3 araw na tigil pasada ng ilang transport group. Layo nito na bantayan ang seguridad ng mga dadalo sa transport strike. Hindi lamang yung mga kasama sa protesta, kundi pati na rin yung mga patuloy na mamamasada. Bukod sa mga pulis, Ella, mayroon ding 90 sasakyan na i-deploy ang NCRPO para naman umalalay sa mga commuters na walang masasakyan lalo na tuwing rush hours. Kabilang kasi sa mga lugar na pagdaraurasan ng protesta ay ang Alabang, Baclaran, Sucat, Taft Avenue, Agoncillo, Monumento, Novaliches, Litex, Anonas, Katipunan at Philcoa. Ang transport strike, Ella, ay magsisimula ngayong araw at magtatagal hanggang May 1. Ito ay may kaugnayan pa rin sa pagtatapos bukas ng palugit na ibinigay ng Pangulo kaugnay ng modernization ng mga jeepney. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Iimbestigahan sa Kamara ang pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan sa malaking agwat ng Farmgate at retail prices ng basic commodities. Isinasagawa ito ngayong Lunes, unang araw ng resumption ng session ng Kongreso. Mula sa House of Representatives, may live report si Rosalie Coz. Rosalie, yan ba ang pagtutuunan ngayon ng pansin ng Kamara? Balik sesyon na ang Kamara ngayong araw ng Lunes, April 29 pagkatapos ng mahigit isang buwang break. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pagtutuunan ng pansin ng House of Representatives ang oversight functions nito matapos na makumpleto ang legislative priorities. Kabilang sa mga pagdinig na isinasagawa ngayong araw ay ang investigasyon ng House Committee on Trade and Industry sa malayong agwat ng Farmgate at retail prices ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, poultry products at iba pang basic commodities. Ito ay lalo na't patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayan ang pangunahing concern ng mga mamayan. Resulta ito ng pagpupulong ng liderato ng Kamara sa mga producer, retailer, grocery owners at agricultural groups noong nakalipas na linggo. Umapela ang agricultural group sa Kamara na silipin ang dahilan ng malayong pagkakaiba ng Farmgate at retail prices sa mga produktong pang-agrikultura. Nagulat ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan tungkol sa pagpapatupad ng mga batas at regulasyon sa pricing mechanisms ng basic necessities at prime commodities. Partikular na ang Agribusiness and Marketing Assistance ng Department of Agriculture. Layo naman ang pagdinig na ito na matiyak na napapangalagaan ang interes ng mga consumer at ng mga magsasaka. Sa ngayon aga, nagpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on Trade and Industry. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inaasahang makararanas muli ng dangerous heat index level ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, kasama dito ang Metro Manila, Regions 1 to 3 at Cordillera Administrative Region. Sa NAIA Pasay City, tinatayang aabot sa 42 degrees Celsius ang mararamdamang init ngayong araw habang nasa 44 degrees Celsius naman bukas. Habang sa Science Garden, Quezon City, inaasahang papalo sa 43 degrees Celsius ang heat index. Isa sa ilalim muli sa yellow alert ngayong araw ang Luzon Grid. Base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ipatutupad ito mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon at alas 8 hanggang alas 11 ng gabi. Ayon sa NGCP, nasa 14,902 megawatts ang available capacity ng grid at inaasahang nasa 13,823 megawatts ang peak demand. Patuloy na inaayos ang mga nasirang cooling tower sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon sa NAIA General Manager Eric Ines, minamadali na nila ang pagkukumpuni sa mga ito at inaasahang matatapos hanggang bukas. Sabado ng gabi nang pumalya ang 2 sa 6 na cooling towers ng naturang paliparan. Agad namang naglagay ng mga cooling fan ang pamunuan ng NAIA upang maibsan ang nararanasang init ng mga naghihintay na pasahero. Nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang gunitain ang paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Para sa detalye ng ulat, may live report si Nel Maribuho.
Yes, Nel, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Ella. Ilang aktibidad ang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kabilang na dito ang paggunita sa paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Ginanap ang seremonya sa munisipalidad ng Barira sa probinsya ng Maguindanao del Norte. Ang CAB ay produkto ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kaugnay naman nito, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang graduation o pagtatapos ng unang batch ng 100 Moro combatants na sumailalim sa Bangsamoro Police Basic Recruit Course sa Camp Pendatun sa munisipalidad ng Parang sa Maguindanao del Norte. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagsasanay at pagtatapos ng Moro combatants at integration nito sa National Police Force ay higit pa sa pagtupad sa mga obligasyon na nakasaad sa Bangsamoro Organic Law. Ito ay ang pagsasakatuparan natin sa hangaring maranasan ang tuloy-tuloy na kapayapaan at pag-uunlad. Napakalaki ng nakasalalay sa inyong bagong katungkulan dahil sa nasa kamay ninyo ang pagkamit ng ating patuloy na tagumpay. Bukod rito, dadaluhan rin ng Pangulo ang inaugurasyon ng irrigation project ng National Irrigation Administration o NIA sa Malitubog, Maridagao, partikular sa Pikit, Cotabato. May talk to the troops rin si Pangulong Marcos sa headquarters ng 6th Infantry Division, Camp Brigadier General Gonzalo Sionco sa Barangay Awang, Dato Odins, Tinsuat sa Maguindanao. Yan muna ang ating update. Balik sa Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Kasunod ng pagpapawalang visa ng lisensya para magmay-ari ng baril, passport naman ng religious leader na si Apollo Kibuloy ang ipinapakansila ng isang senador. Mula sa Senado, may live report si Harleen Delgado. Harleen, bakit gustong ipakansila ng mambabatas ang passport ni Kibuloy at may tugon na ba dyan ang mga otoridad? Aga nananawagan nga si Senate Deputy Minority Leader Rito Ontiveros sa Department of Foreign Affairs o DFA na kansilahin ang passport ni Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Kibuloy. Sa isang payag aga, sinabi ng mambabatas na tila kasing nang iinsulto pa si Kibuloy sa kakayanan ng gobyerno na matuntun siya dahil sa paglalabas ng audio message imbes na humarap sa Senado o sa mga korte. Kaya giit ng senadora, hindi dapat ito payagan at bagkus maging hamon sa gobyerno na gawin ang lahat ng paraan para pigilan ang paggalaw ni Kibuloy. Tiwala rin anya si Senator Ontiveros na maraming bansa ang handang makipagtulungan sa Pilipinas para papanagutin ng religious group leader. Ipinunto ng senadora na ayon anya sa DFA, kapag nakansela ang passport ng isang individual, inire-report ito sa Bureau of Immigration at sa Interpol Office sa Pilipinas. At kalaunay ipagbibigay alam sa headquarters ng Interpol kung saan isasama ang ikinansilang passport sa alert system ng International Border Control. Kaya kung nahuli si expelled Congressman Arnie Teves habang nasa ibang bansa, umaasa ang mambabatas na maaaresto rin si Kibuloy dahil hindi anya nito matatakasan ng batas habang buhay. Aga sa ngayon, wala pang komento rito ang DFA. At yan munang update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Pero Harleen, sa ngayon ay kinukumpirma pa rin ba ng mga otoridad na nasa Pilipinas si Kibuloy? Aga kung pagbabasehan natin yung huling hearing ng Senado patungkol dito sa mga alegasyon ng pangabuso kay Kibuloy, sinabi ng Bureau of Immigration na narito pa sa Pilipinas si Kibuloy. Pero sa ngayon, Aga, naghihintay pa tayo ng update sa DFA at iba pang concerned agencies kung sa updated na version nila ay kumpirmado pa rin nasa loob ng Pilipinas si Kibuloy. Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Pinangunahan kaninang umaga ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang flag-raising ceremony ng kagawaran sa unang pagkakataon bilang kalihim nito. Nagpasalamat siya sa suportang kanyang natatanggap mula sa mga tao nang maitalaga siya sa pwesto. Mula sa Quezon, ang detalye hatid ni Jed Naresina live. Jed, ano ang mga nabanggit na plano ni Secretary Kakdak sa kanyang unang araw bilang kalihim ng DMW? Ella, sinabi nga ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak kanina na ipagpapatuloy niya ang kanyang kasalukuyang trabaho sa ENSA nang maaitakda bilang bagong kalihim.
Binigyang pagpapahalaga niya rin, Ella, ang serbisyo ng bawat manggagawang nagtatrabaho sa DMW. Aniya, kasama siya ay ipagpapatuloy nila ang marangal na pagtatrabaho, lalo para sa mga kababayan nating overseas Filipino workers o OFW. Gusto ko lang sabihin na patuloy lang ang trabaho, no? At tayo ay patuloy na maglilingkod. Please bear in mind na walang dumadaan na araw na hindi ko kinikilala ang inyong serbisyo at trabaho. Basta't patuloy lang, ano? Patuloy lang ang ating marangal na pagsagawa ng trabaho natin. Kaninang umaga nga, Ella, pinangunahan ni Secretary Kakdak ang flag raising ceremony ng departamento sa pinakaunang pagkakataon bilang kalihim. Pinasalamatan niya ang suportang kanya natanggap mula sa mga tao nang maitalaga siya sa pwesto. Of course, it has been an honor just to be named OIC. That's been a tremendous honor, and this continues to be an honor, and we'll make it work. Matatanda ang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Secretary Hans bilang kalihim ng DMW noong Biyernes, April 26. At Ella, sinabi nga ni Kakdak kanina na nakatakda siyang pumunta sa Saudi Arabia sa una o ikalawang linggo ng Mayo. At ito nga ang kanyang magiging unang biyahe bilang kalihim ng DMW. At inaasahan na makikipag-usap siya sa kanyang counterpart doon bilang pagpapaigting na rin ng relasyon ng Pilipinas at Saudi at upang alamin na rin ang kalagayan ng ating mga kababayang OFWs doon. Ayan mo ng update, balik sa iyo, Ella. Jed, nabanggit ba ni Secretary Kakdak kung ano ang una niyang programa o proyekto para dyan sa DMW? Ella, ang binanggit nga kanina ni Secretary Kakdak na kung ano yung kasalukuyang ginagawa ng ahensya ng siya ay OIC pa, ay ayun ang kanilang ipagpapatuloy sa kanyang unang araw bilang kalihim. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Inilunsad ngayong araw ang Amended Implementing Rules and Regulations o IRR kaugnay sa karapatan ng mga empleyado ng pamahalaan na mag-organisa o gumawa ng grupo. Ginawa ang launching 2 araw bago ang Labor Day sa May 1. Mula sa Maynila, narito ang report ni Dante Amento live. Dante, ano yung mga bago sa Implementing Rules and Regulations o IRR sa karapatan ng mga government employee na mag-organisa? Magandang tanghali, Aga. Kabilang sa mga bago dito sa 2024 Rules and Regulations para sa karapatan ng mga empleyado ng pamahalaan o gobyerno na bumuo ng unyon o grupo, pinapahintulutan na dito, Aga, ang registration ng unyon o organisasyon ng national employees ng pamahalaan. Nilinaw din dito kung sino ang mga tauhan ng pamahalaan na hindi eligible o maaring sumama sa organisasyon ng mga empleyado. Kabilang na nga dyan yung high-level employees na ang function ay policy determining o managerial. Bawal din na sumama ang primary confidential employees, miyembro ng Philippine National Police o PNP, Armed Forces of the Philippines o AFP, BJMP at iba pa. Sa ilalim ng bago o 2024 Rules and Regulations, pinapayagan na rin ang online o electronic filing ng mga pleading, dokumento at iba pa. Kaninang umaga nga ay formal nang inilunsad at nagkaroon din ng signing dito sa bagong panuntunan sa pangunguna ng Department of Justice, Department of Finance, Department o Civil Service Commission o CSC at iba pa. Ayon sa mga opisyal ng mga nabanggit na ahensya, mahalaga ang mga empleyado o manggagawa ng pamahalaan sa labor force ng bansa, kaya dapat din nabigyan sila o kaya din dapat mabigyan ng mga panuntunan at proteksyon ang kanilang mga karapatan. Ginawa ay yung signing at ang paglulunsad nitong bagong IRR ng kanilang pagbuo ng unyon sa mga empleyado ng pamahalaan 2 araw bago ang araw ng mga manggagawa sa May 1. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.
Tumama ang isang tornado sa Guangdong Province sa China at 5 tao ang nasawi sa pananalasa nito. Kita sa video ang pagkislap ng mga linya ng kuryente dahil sa ipo-ipo. Sa ulat ng mga otoridad na pinsala ang mahigit 140 gusali dahil sa tornado. Mayroon namang hailstones na nakita sa lungsod ng Guangzhou. Nakatakdang bumalik si Prince Harry, ang Duke of Sussex, sa United Kingdom sa buwan ng Mayo para sa ika-10 anibersaryo ng Invictus Games. Itinatag ng British Prince ang Invictus Games upang suportahan ang recovery ng mga sugatan at may sakit na service personnel at veterans. Buwan pa ng Pebrero nang huling magpunta sa UK si Prince Harry upang bisitahin ang amang si King Charles kasunod ng cancer diagnosis nito. Nagbigay ng talumpati si US President Joe Biden sa taunang White House Correspondents Association Dinner habang naghahanda ang Estados Unidos sa eleksyon ngayong taon. Ginamit ni President Biden ang tradisyonal na light-hearted occasion upang pasaringan ang Republican rival na si Donald Trump gamit ang kanilang mga edad. Nabanggit din ng presidente ang legal problems na kinakaharap ni Trump. Inaakusahan si Trump ng pagtatangkang itago ang $130,000 o 7.5 million pesos na halaga ng ibinayad nito sa porn star na si Stormy Daniels bago manalo sa pagkapangulo noong 2016. Of course, the 2024 election is in full swing. And yes, age is an issue. I'm a grown man running against a 6-year-old. Age is the only thing we have in common. My vice president actually endorses me. I had a great stretch since the State of the Union. Well, Donald has had a few tough days lately. You might call it stormy weather. Itinampok ang mga kilalang produkto mula sa iba't ibang lugar sa Mindanao sa 3 araw na Mindanao Tourism Expo 2024 na isinagawa sa Limcat Kai Atrium sa Cagayan de Oro City nitong Biyernes, April 26 na nagtapos naman kahapon, April 28. Bukod sa nagagandahang mga produkto ng Mindanao, ibinida rin ng Cagayan de Oro ang whitewater rafting ng syudad na kilalang tourist destination. Ayon kay Tourism Secretary Maria Cristina Garcia Frasco, malaki ang potensyal ng Mindanao pagdating sa turismo. Dahil dito, isa sa prioridad ng Philippine Tourism ang ma-promote at ma-develop pa ang turismo sa rehiyon. Anya, pangunahin din sa tinignan ng Marcos administration na matugunan ang iba't ibang developmental challenges ng tourism industry sa Mindanao upang mas mapalakas ito gaya na lang ng kakulangan ng infrastruktura at paliparan maging ng mga flight sa Mindanao. That is why the priorities of the Marcos administration have been here. In that, we must address the developmental challenges of Philippine tourism if we are to truly expect it to thrive. Tumanggap ng parangal ang in-house host ng UNTV na si Dr. Joseph Lee sa ginanap na Thailand International Leadership Awards 2024 sa Bangkok, Thailand. Samantala, kinilala rin ang UNTV Public Service Channel bilang Most Outstanding International Media Network. Narito ang report ni RK Yorka. Asia's Man of Remarkable Excellence in Urology Healthcare Leadership and Most Iconic Medical Celebrity Doctor Ambassador of the Year. Ito ang karangalang tinanggap ni Dr. Joseph Lee, UNTV's in-house doctor and host sa ginanap na Thailand International Leadership Awards 2024 na idinao sa Bangkok, Thailand nitong Sabado, April 27.
Lubos ang pasasalamat ni Dr. Joseph sa kauna-unahang international award na kanyang natanggap na inakala pa niya noong una na isang scam. Actually, there is a funny incident na tinanong ko pa kung scam. Kasi, di ba, uso ng scam, di ba? So sabi ko, ano ba ito? Scam ba ito? O gino-joke nyo ko, do? So hanggat nag-reply sila at kasi yung Philippine delegate na nag-aayos nito na papuntang Thailand, sabi niya, hindi po kasi talaga pong pinili ka at ganun ang mga criteria. Sabi ko, sige, natuwa naman ako. Kasi this is my first out of the country award, no? So, very elated at masaya. Ipinanganak si Dr. Joseph Lee sa Laguna na lumaki sa Quezon City at sa kasalukuyan ay may 22 years of experience na sa pagbibigay ng serbisyong medikal. Ang Thailand International Leadership Awards ay isang annual event na naglalayong parangalan ang sinumang may namumukod-tanging kahusayan sa larangan ng edukasyon, business, public service, medisina at marami pang iba. Sa ikalawang taon nito, malalaking personalidad mula sa Pilipinas at mga karatig bansa ang dumating sa aktibidad, kabilang na ang mga Pilipino na sina Police Colonel Salman Sapal, Maguindanao del Norte Police Director, former Chief of Police and Police Lieutenant Colonel Ronaldo Lumactod, at si Quezon City Councilor and Medical Doctor Dr. Dorothy Delarmente. Kabilang din sa awards night si Miss Eliana Adwana, Miss Earth Air 2023 na kinilala bilang Asia's Most Empowered Young Woman Environmentalist Icon Awardee of the Year. Samantala, pinangaralan din sa Thailand ang UNTV Public Service Channel bilang Outstanding International Media Network, kabilang na ang inyong lingkod bilang Most Promising Media Correspondent. Lubos ang pasasalamat ng UNTV Thailand team sa unang international award na nakamit nito. And we've been in Thailand for a few years. I've been in Thailand for 8 years and it's been like 10 years or more than 10 years. And it's the first time that we receive an international award like this. Well, on behalf of UNTV Public Service Channel, Philippines and worldwide, we are very honored and pleased to receive this award. Of course, this would not be possible without the help and support of UNTV CEO Kuya Daniel S. Nazon, and the support as well of the Members Church of God International or MCGI. Well, as what we always say, we will continue serving humanity and God. Thank you so much. To God be the glory. Nagpasalamat naman si Dr. Joseph sa mga naniniwala sa kanyang service advocacy. Para sa doktor, isang malaking responsibilidad at indikasyon ang nakamit na parangal para mananatili na mas maging vigilant at emphatic sa kanyang mga pasyente sa pagbibigay ng mas maraming serbisyong medikal. I'd like to thank the organizers of the Thailand International Leadership Award, which is being held now in Thailand. First and foremost, for nominating me. And second is for believing my medical public service advocacy. This award is a great responsibility beyond achievements and accolades. It tells you that you have to be more vigilant and be empathic to your patients and give more service. Thank you. Talaga namang kamangha-mangha ang galing ng Pilipino. Maging sa larangan ng siyensya, academics o leadership ay hindi magpapahuli. Gaya ng ating kababayan na si Dr. Joseph Lee na naniniwalang wala sa medalya kundi nasa mabuting advokasya ang tunay na kahulugan ng isang karangalan. RK Liorca, UNTV News and Rescue, Bangkok, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ginanap kagabi ang ika-12 installment ng Wish Day Concert sa SM Mall of Asia Arena kagabi April 28. Nagpasalamat naman sa KDR Music House at Wish 1075 ang mga cast at performers na nagtanghal sa Wish Date Unexpected. Ibinahagi naman ng mga wisher ang kanilang mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Narito ang report ni Catherine Brown.
Mayroong mga pangyayari sa buhay na minsan ay hindi natin inaasahan. Ika nga nila ay unexpected. At madalas, hindi natin alam ang dahilan, lalo na pagdating sa pag-ibig. Hanggang saan ka kaya kayang dalhin ng pagmamahal? Iyan ang tampok sa 12th installment ng Wish Date entitled Unexpected. Ayon kay TJ Marquez at Kate Yalong, marami mang pagdaanan sa buhay, hindi man ito ang gusto nating mangyari. Well, the unexpected talaga ang buhay. Super unexpected talaga. Yeah, diba? So, yun nga. So, kumbaga, there's a lot of surprises sa buhay natin na bigla na lang tayong susurpresahin, and nasa sa atin na lang yun if we will take it as a positive, kung kahit ano man ang dumaan sa atin, if we learn how to, get up and stand up and look at the brighter side, magiging okay ang lahat. Learn to love yourself first. Huwag mong hanapin yung pagmamahal sa ibang tao. Dapat mahalin mo muna yung sarili mo. At talaga namang hindi inasahan ng mga manonood ang naging ending ng short film sa Wish Date na ito. Ibinahagi rin ng ilang mga wishers ang mga hindi inaasahang pangyayari sa kanilang mga buhay. This year, kasi tigil ako for 3 years sa pag-aaral, and salamat nga sa Diyos at nakapagpatuloy po ulit ako sa pag-aaral. It's very unexpected for me kasi inaabangan ko na magkaroon ako ng trabaho, ng mga bagong trabaho and so on and so forth. Pero little did I know na makakapagpatuloy pala ako sa pag-aaral this year, and I'm very much thankful for that. Isa po sa masasabi kong unexpected na nangyari sa buhay ko is yung shift po sa course po na choice ko siguro for college. Kasi ever since junior high school po, choice ko na po talaga mag-nursing. So ngayong senior high school, nag-STEM po ako. Laking pasasalamat din ng mga performers at artists dahil sa kakaibang konsepto ng KDR Music House at Wish 1075. Sila ang nagiging daan upang patuloy na mabigyang buhay ang OPM at marinig ang boses ng mga OPM artists. Thank you po KDR Music House and sa Wish. Thank you for continuously using your platform po to promote artists no matter how small or big they are in the industry. Ang masasabi ko lang, sobrang thank you to KDR and Wish dahil di sila nagsasawang suportahan yung OPM. We're just so thankful sa ganong klaseng support, especially now na sinasabi nila patay na daw OPM, but definitely hindi. So maraming mga nila yung wish. Wish lang. KDR event. Yes. Na ito buhay na buhay ang kayo na makakasagot niyan. Kayo rin yung daan namin para makilala globally kasi hindi lang naman yung Pilipinas kayong ang wish eh. So kudos. Salamat sa inyo. So ang wish namin, masali kami sa lahat ng wish events. Catherine Brown, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 2 na nagsasabi, siyang lumalakad sa kanyang katwiran ay natatakot sa Panginoon. Ngunit siyang suwail sa kanyang mga lakad ay humahamak sa kanya. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.